kung mayroon tayong tinatawag na Lizatanas. Mayroon din pala tayong Rizatanas, mga kababayan. Yan po ang bagong bansag nitong si Atty. Harry Roque. Nung nabuking itong si Risa Hontiveros, mga kababayan, nalang bayad. Di umano ng testigo para magkalat ng kasinungalingan. Ang nasa likod daw nito, mga kababayan, ay walang iba kundi itong si Risa Hontiveros. Na hindi daw makapagsalita, mga kababayan, kung walang binabasa. Para yung Maroc Special Agent, mga kababayan, na Roger that, na yung kanyang aide, mga kababayan, andun sa kabilang dulo, nagmimimik ng kanyang mga sinasabi, mga kababayan. Si Riza, na ang sabi ni Roque, mga kababayan, ay Santa Santita. Galing-galingan, bait-baitan yun pala, mga kababayan, Rizatanas ang nasa likod ng maskarang iyan. Panoorin niyo po, ha? Rizatanas Hontiveros. Rizatanas. Kami lang ang tama, kami lang ang magaling. Mga walang hiya naman pala talaga at mga walang hiya. Itong mga dilawan, mga kababayan, / mga rallyista, mga bangagan, sama-sama na silang babangag muli, mga kababayan. Feeling talaga nila sila lang ang magaling. Sila lang ang may alam. Sila lang ang napakaputli. Papunta na sa paputi. Walang bahid ng kasalanan. All-knowing, mga kababayan. Sila lang laging tama. O ngayon, nabuking, mga kababayan. Nilaglag ng kanyang testigo. Wala man lang reaksyon ang media, mga kababayan. Kung sa kampo ng Duterte nangyari yan, magwawala sa galit ang mga media at mga dilawan. Anong pangalan to? Alias Rene. Rene. Ano ngayon? Nasakba kayo. Itong si alias Rene, binayaran pala para makaladkad sa kaso si Pastor Kibuloy. Nung kinuha siyang witness ni mga kababayan, Hontiveros, ang ginamit niya pangalan, alias Rene. Tapos nung lumantad na siya, buong pangalan ang ginamit niya. Hindi, walang takot. At makaladkad itong si Inday Sara Duterte at saka si Tatay Diggo. Dinamay si Sara, dinamay si PRRD dito sa testimonya ni alias Rene na walang katotohanan daw, mga kababayan. At yung pagdawit daw niya, mga kababayan, sa pangalan ni VP Inday at ni PRRD, doon lang sa kanyang binabasa na daw, mga kababayan, ginawa ng kampo ni Hontiveros. 500,000 pesos cash. Easy money. Yan lang. Binasa niya. Ang nagbayad ay si Rizatanas. Ako hindi ako nagtataka. At kami rin. Hindi ako nagugulat. Kasi alam nyo, nung ako mismo ay umapir dyan sa komite ni Hontiveros, ang dami niyang invento. Yung kwento niya talaga, involved ka sa Pogo. Hindi. Actually, mga kababayan, tignan yung pattern, di ba? The same pattern. Bago hinuli, mayroon munang Senate hearing, mga kababayan. O kay PRRD, bago hinuli si PRRD, mayroong Quadcom. Congress hearing naman. Yan ang pattern ng mga bangag, mga kababayan. Dahil magkakalat sila ng kasinungalingan Made up na mga accusation ng mga testigong mga... Katulad nun ni alias Rene, ang sabi niya, pinabasa lang sa kanya. Dinagdagan yung kanyang affidavit. Kita niyo ang pattern? Siya nakikinig na ang aking involvement, ejectment case at ang aking kliyente ay umuupa lamang doon sa lupa at nagpapaupa ng premises doon sa Pogo, no? Abogado lang, At talagang sinasabi niya pinagpipilitan, engage yan sa Pogo. At ang tanong ko nga doon... The same, mga kababayan. Diba, huhulihin nila si Roque. Bago nangyari yan, mayroon ding hearing, mga kababayan, na mayroong mga, siguro, mga lutong Macau na testigo na naman. Sabi natin engage sa Pogo, panahon na yon legal. Ano naman pakailan mo dyan? Legal naman yung mga panahon na yon. Ngayon lang naman nag-illegal yan itong taon na ito. Pero ang katotohanan po niyan, talaga nagpupumilit siya ng mga panahon na yon na ikaw involved sa Pogo, ikaw may masama kang ginawa. Wala naman siya mapakitang masama kang ginawa. At ang pruweba lang na sinasabi niya na ako involved sa Pogo ay yung sa papel na wala naman lubagda, isang papel naman na walang maamin. Tapos ang ikakaso nila kay Roque, walang piyansa, mga kababayan. Mabulok ka dyan. Paano kung hindi bababa si BBM? Mayroon ng pangamba, mga kababayan, na mayroong perpetuation in power. Bulok sa kulungan ito si Roque. Hawak nila ngayon ang batas, mga kababayan. Tumawa na nagpapakita na ako illegal. Ulitin ko po, sabihin na natin totoo yan at hindi naman totoo yan. Wala pong masama para maging isang abogado ng kahit anong korporasyon. Dahil ang trabaho ng abogado ay siguraduhin nga ng mga kliyente nila ay sumusunod sa batas. Pero ito po, tignan nyo naman po, non-bailable din ang sinampa kay Pastor Kibuloy. Milyones ang ginastos para... Yun lang, ilang months, mga kababayan, ha? Bago hinuli si Kibuloy, months and months before, nagpadala na ng libo-libong SAF, Special Action Force, doon sa Davao City, mga kababayan. Supposedly,
lumalaban yan sa mga kasamaan. Doon sila. Yung sahod pa lang nila mga kababayan, yung pagkain ng ilang buwan, nasasayang na ang pera ng bayan. Para hulihin lang si Kibuloy na as if naman kung mahuli si Kibuloy. Tapos ang problema ng bansang ito. Kung pinakilos mo lang ang SAP para tugisin ang mga sindikato, malamang doon sa floating shabu mga kababayan, nakahuli sila ng kahit di isang isda. Okay na. Worth it na. At least may mapanagot tayo. Hindi yung ni isang isda mga kababayan, walang nahuling suspect. Tapos as usual, ang pinagbibintangan nila mga kababayan, China. Walang investigasyon ha. Hindi nga nila alam kung saan galing. Tapos direktang sinabi, China yan. Kung ikaw ang China niyan, hindi ka magagalit. Doon nga sa kanila mga kababayan, pinupugutan bitay kapag nahulihan ka ng shabu. Droga. Tapos pabigla-bigla. Walang investigasyon. Pagbibintangan mo talaga ang China. Okay lang sana kung mayroong investigasyon ginawa. Wala. Pagtanim ebidensya laban dito po doon. Hindi ko po alam kung gagawin nila yan sa akin din ha. Pero sa piskalya po, wala silang napresentang kahit anong testigo na nagsabi na nag-recruit ako at pinagsamantalahan ang kanilang gawain. No? So hindi ko po alam kung magbabayad din itong si Otivirus ng 500,000 para sa testigo para madawit din ako at sabihin na ako nag-recruit sa kanila. No? Yan mga kababayan, isang kriminal na gawain yan. Hindi enough yung pagkatanggal ni Virus dyan sa Senado mga kababayan kung pa-filean sila ng ethics complaint. Dapat kasuhan. Sasabihin nila na hindi pwede kasuhan dahil doon naman daw mga kababayan, nag-hearing, privilege. Anong privilege niyan? Na yung bayaran mga kababayan, nangyari naman siguro doon sa labas ng Senado. 1 taon daw kinupkup mga kababayan, si alias Rene. So ibig sabihin, continuing crime mga kababayan kahit nasa labas yan ng Senado. Ginagawa nila ang krimen. Kaya wala pong immunity si Virus dyan mga kababayan. Pero nakakataas balahibo po, nakakadiri, nakakagalit na isang senador ng bayan gagamit talaga ng ganitong mga taktika para matingin ang mga kalaban sa politika. Tapos ang sabi pa ni Virus, ina-attacking nyo lang ako dahil posible akong tatakbo sa 2028 pagka-presidente. Kahit mga panyak ka ngayon, ngayon na, bigyan ka ng advantage, hindi ka mananalo, Virus. And how dare you use the Senate of the Republic How of the dare you? Para maging, dyan, para maging instrumento na gipitin ng mga kalaban ng pera pa ng bayan yan, ha? Hindi yan pera ng Virus. At ang isa pang nakakasuka, yung talagang lantaran ng sabuatan ng mga dilawan, ng mga loyalista at CPP-NPA, no? Na mga ngagba. Tingin niyo ba, miski kayo'y magsabuatan na yan, makukuha yung suporta ng taong bayan? Hindi. Nagsabuatan na nga kayo, ang latest survey, nangunguna pa rin, 33%. Si Inday Sara, kung magkaka-eleksyon na yun, siya maging presidente. Parang sinabotahe pa nga si Sara doon dahil aside kay Sara, talagang nilagay sa option si Bongo para mahati ang kanilang boto. 35 si Sara, 15 kay Bongo. I-add mo yan sila. Hindi yan babanggain ni Bongo Never babanggain ni Bongo si Sara Duterte mga kababayan. Ginawa lang nila iyon para mabawasan yung rating ni Sara. At ang pinakamalapit na kanyang katunggali ay 15%, kalahati lamang. Yung tulpo nga wala na no? 9% na lang si Tulpok. Naglao na parang bula, no? Dahil naging pipi. Biglang naging pipi si Tulpok mga kababayan. So ibig sabihin yan, doon lang maingay sa sa radyo. Grabe. Kapag matulpo ka, grabing pang-aalipusta yung matatanggap mo mga kababayan. Walang due process. Sama-sama man kayo, wala pa rin mangyayari sa inyo dahil alam ng taong bayan na ikaw, Virus, nakakadiri ka kasi madali ka magmalinis. Hanggang ngayon, di mo naman sinasabi bakit bigla ka nanalo nung ikaw ay naging direktor ng PhilHealth at nakatutak na advert. Oo nga. Di ba dati-rati tumakbo na yung Senador Talo mga kababayan? Sumipsip kay Panot. Inilagay sa PhilHealth. Nagkaroon ng anomalya sa PhilHealth. Bilyones ang naging anomalya. Tapos, the following year ba yun? Nag-eleksyon. Ang dami ng perang pangampanya ni Virus mga kababayan nanalo. Ismet ang ginamit ng PhilHealth sa mga panahon na yon. Huwag mo sabihin di mo ginamit talaga ang pera ng PhilHealth para ikaw manalo sa eleksyon na yon, ha? Ay, nako. Tapos, ang nakakabuwisit talaga dito sa mga dilawan, akala mo kung sino na sila lang yung malinis. Pero, malinis pa. Papunta na sa paputi. Dami naman nilang putik sa mga mukha. Okay, pero putik na putik. Gawain to. Kahit anong kulay na putik-putik pa rin. Gawain ba ng matinong tao yan na magtatanim ebidensya, tanim testigo? Sa tanas lang ang gumagawa niyan.
Kaya nalababansag ang Riz Para Satanas. lang magipit ang isang tao na walang kasalanan. Correct. Oo, tapos akala mo kung sinong kami lang ang malinis sa bayan nito. Kami Lang ang maganda. Kaya natuturn Kaming dalawa ni Liza. Ay, nako. o taong bayan sa inyo. Bakit pa sumikat si Tatay Digong? Kasi walang kaplastikan. Correct. Inaamin niya tao siya. Inaamin niya hindi siya perpekto. Meron siyang mga kahinaan. Ano ngayon? Basta nagmamahal siya sa bayan. Hindi gaya nyo na talagang kami lang ang malinis, kami lang ang magaling, kami lang ang pwedeng mamuno. Ayan, nakakapaka. At itong nangyari na ito na meron ng lumantad, nagpapatunay na wala kang karapatan maglingkod. Kaya nga nananawagan ako, no, kinakailangan mag-file ng ethics complaint dyan kay Ontivirus na yan. Dahil, ang dapat mag-file niyan mga kababayan si Bato at Bongo. Dahil, binuking ni alias Rene na idadawit pa daw mga kababayan si Bato at Bongo. Sana. Kaso lang, natakot si alias Rene mga kababayan, baka gisahin siya ni Bato at Bongo. Bigla. Ganun, masipa na siya sa Senado. Walang karapatan ang kahit sinong nagtatanim kaso, nagtatanim ebidensya, nagtatanim testigo na manatili sa Senado. Dahil ang Senado in the first place, nagagawa ng batas. No? Pangalawa, yung mga investigasyon na dapat ginagawa niya in aid of legislation at hindi dapat nagtatanim ebidensya laban sa mga kalaban sa politika. Again po lilinawin ko, kayo mga dilawan, as exemplified by Riza Ontiveros, sinusuka kayo kasi kayo mapagpanggap. Correct. Nagmamalinis. Pero nakakadiri naman kayo. At yan ang prueba talaga. How dare you? How dare you? Everything is one statement. Everything is on the basis of good faith na nagsasabi ng totoo. Tapos gagastos ka ng milyon-milyon. Nabuti sana kung galing sa'yo. Galing din sa gobyerno yan. Just for santo naman. Nag-isa tayo sa sariling mantika. Kaya naman ang lalaki ng mga budget dyan sa Senado, ginagamit yung pala sa tanim ebidensya at tanim testigo. No? So yan po ang aking panawagan. Wag po tayong tumigil hanggang ma-expel sa Senado itong Ontivirus na ito. Kulong! Gusto natin kulong mga kababayan talaga. Dahil ang Riza Tanas Ontivirus, yung mga nagtatanim ebidensya. Tapos pabiktim talaga mga kababayan hinaharas ako. Ay, Diyos ko. Siya yung nanghaharas mga kababayan ngayon na huli na nagtatanim ng ebidensya. Sila na ngayon, ang grabe talaga. Sila talaga ang biktima na ngayon. Mga nagbabayad to bear false testimony. Alam nyo ba, nasa Biblia yan, bawal. Diba? Isa yan sa kautusan. False witness. Do not bear false witness against your neighbors. Hindi daw kayo neighbor. Okay. Pero sila, pasang-pasang. Malayo daw ang kanyang bahay. Pagudi-gudi, yung pala, ang iitim ng mga budhi. Di ba? Ano ngayon masasabi nyo? Di ba, nakakasuka naman talaga kayo? Riza Tanas. So, wag po tayong tumigil. Isigaw natin. Sipain. Palabas ng Senado, yung Ontivirus na yan. Ang Riza Tanas, Ontivirus, walang lugar sa Senado. At kung siya ay nag-aambisyon para sa mas mataas na opisina, ay naku po, dream on. Dahil hindi na makakalimutan ng taong bayan ito na ikaw, binaboy mo ang proseso. Hirap nga manalo yan sa eleksyon. Senador na 12 pa kailangan, number 12 ata. Ng Senado. No? Gaya ng binaboy mo ang proseso, nung pilit mo kung dinadawit, na wala ka namang ebidensya sa kahit anong krimen. Wala ka naman napatunayan doon. Ang ginagawa mo lang naman, binabasa mo yung script ng COS mo, maski hindi mo naintindihan. Binabasa mga kababayan, parang mayroong mayroon ba silang mental telepathy? Mayroon silang mga agent style na communication mga kababayan. Yung talagang nakuna ng video, ang kanyang staff mga kababayan, nagmimimik ng kanyang sinasabi. Parang witchcraft talaga. Ito sasabihin mo, virus. Tingnan nyo, pansinin nyo si virus mga kababayan, laging mayroong binabasa. Yung kanyang cellphone, tsaka yung may papel, sa tuwing nagsasalita. Para lang puppet lang. Ang puppet lang din na tuta na inutusan lang mga kababayan kung anong gagawin. Di ba? Sige, tanggalin nyo ng papel yan. Tignan natin kung may masasabi yung Ontivirus. Sabi, 1 minute suspension po, Your Honor. Kung walang papel. Yung Satanas na yan. Tanggalan nyo ng babasahin yan. Tignan natin kung may masasabi yan sa Senado. Wala. Buti sana kung magaling yung scriptwriter mo, hindi naman magaling yung kilala ko. So nga rin. Estudyante namin yan sa UP. Bagsak. Kaya nga mediocre ka. Kasi mediocre din yung COS. Hoy, ang saka COS taga-UP ka pa naman. Pero kung totoong paratang na ikaw ay naging instrumento para sa false testimony, hello, malabot ka. Dama din. Virus, hindi madidisbar. Ikaw, pwede ka madisbar dyan. Under oath.
Under oath. Si alias Rene, under oath yan. Although, alam na niya na nagsinungaling na siya, pero ngayon at least, tinutuwid yung pagkakamali niya. Na Kaso nga mga kababayan, kung ngayon yan kakasuhan si Virus, maa-acquit lang din yan. Hawak nila eh. Kakampi na nila si Bangag mga kababayan. Na magsinungaling para sa'yo. Risatanas Ontivirus. Riz Satanas. Diba? Ay naku mga taong bayan, mga kababayan, hanggang kailan ba tayo magpapabola sa mga Santo Santita? Santo Kami lang ang Santita. tama, kami lang ang magaling. Mga Kami walang lang yan ang naman maputi. pala talaga tayo sa maputi. Diba? Anong masasabi nyo dito mga kababayan na mayroon tayong bagong pangalan kay Riza? Riz Satanas na siya. Post your comments below.